Ano, Elena, kailan ka pa ba magpapakatanga kay Javier? Ang sabi sa akin, may isa pa siyang bahay sa Forbes Park. Pati, may ibang pamilya na raw doon. Ang boses ni Tita Clara, na abogada at matalik kong kaibigan, ay nanginginig sa galit. Nasa private office niya kami, at ang kurtina ay nakasarado. Agad kong naramdaman na may malalim na problemang pinagtatakpan. Ito ang unang beses na nakita ko si Tita Clara na ganito. Forbes Park. Ang asawa ko, si Javier, ay nasa Dubai ngayon. Naging kalmado ang boses ko, pero nanginginig ang mga kamay ko. Nang buksan ko ang envelope na ibinigay niya sa akin, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Mga log ng sasakyan ng kumpanya, tala-arawan ng driver, at mga litrato ng isang condo building. Si Javier, na dapat ay nasa Dubai, ay nakangiti sa gitna ng Makati kasama ang isang batang babae. Sino ang babaeng ito? Siya si Isabel Reyes. Isa siyang bagong empleyado sa planning team ng Solano Holdings. Pagkatapos, kinuha ni Tita Clara ang isa pang litrato. Tinutulak ng babae ang isang stroller ng sanggol. At si Javier, sa tabi niya, ay may bitbit na mga shopping bags. Sa sandaling iyon, may lamig na bumalot sa akin. Hindi ito kalungkutan. Sa halip, lahat ay naging malinaw. Napagtanto ko na ang 3 taong kasal ko, ang 1 taon kong paghihintay kay Javier, ay pawang kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan si Tita Clara. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Tita, simulan na natin. Kolektahin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal team. Tila nagulat si Tita Clara sandali, ngunit agad siyang tumango. Sila, na nagtatayo ng kanilang kastilyo ng kaligayahan sa kondo sa Forbes Park, ay hindi alam na ang guguho ay hindi ako, kundi ang kastilyong itinayo nila. Sa katahimikan, sinimulan kong hasain ang aking espada. Kumusta? Ako si Elena Alcantara, o mas tama, ang dating asawa ni Javier Mendoza. Ngayon, nakaupo ako sa first-class lounge ng Ninoy Aquino International Airport, naghihintay ng flight ko papuntang US. Sa bintana, nakikita ko ang mga eroplanong walang humpay, na umaalis at lumalapag, parang refleksyon ng sarili kong buhay. Ang kuwentong ito ay nagsimula eksaktong 1 taon na ang nakakaraan. Noon, 2 taon na kaming kasal. Si Javier ay masigasig na pinamamahalaan ang Solano Holdings bilang CEO. Ito ay isang subsidiary na ipinagkatiwala ng aking ama sa kanyang manugang, ngunit pinapatunayan ni Javier sa kanyang galing na karapat-dapat siya sa posisyon. Sa tingin ko noon, ngayong tagsibol sa sala ng aming bahay sa Alabang, sinabi sa amin ni Javier, sa akin at sa aking ama, na nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng malaking proyekto sa Dubai. Iginiit niya na kailangan niyang personal na pangasiwaan ito upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Ang ideya ng isang matagal na business trip ay nagpapaduda sa akin. Para sa isang bagong kasal, hindi madaling magkahiwalay. Gayunpaman, ang aking ama ang unang tumango. Hinawakan niya ang kamay ni Javier at sinabi, ang kinabukasan ng grupo ay nakasalalay sa proyektong ito. Pinagkakatiwalaan kita. Naaalala ko kung paano kumislap ang mga mata ni Javier sa sandaling iyon. Ito ay ang kagalakan ng pagkilala, ang bigat ng responsibilidad, at ngayon, kung iisipin, sa tingin ko ay may iba pang emosyon na halo-halo, ngunit sa panahong iyon ay hindi ko alam. Elena, ipinapangako ko na babalik ako tuwing 3 buwan, at magvi-video call tayo araw-araw. Pangako ni Javier, habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Nagtiwala ako sa init ng kanyang kamay. Akala ko natural lang na magtiwala sa taong mahal mo. Ang unang business trip ay tumagal ng 3 buwan. Nagvi-video call kami gabi-gabi. Si Javier, nakaupo sa kanyang desk sa sinasabi niyang opisina sa Dubai, ay ngumiti sa akin na pagod ang mukha. Ipinaliwanag niya ang progreso ng trabaho, at nagreklamo na hindi maganda ang pakiramdam niya sa pagkain sa Middle East. Pakiramdam ko ay ipinagmamalaki at naaawa ako sa aking asawa. Nang bumalik si Javier pagkatapos ng 3 buwan, labis akong natuwa nang makita siya sa NAIA. Mukha siyang medyo mas payat, siguro dahil sa buhay sa ibang bansa, ngunit ang kanyang ngiti ay malambing pa rin. Binigyan niya ako ng pabango at mga pampaganda na binili niya sa duty-free sa airport. Pasensya na hindi ko kayo naasikaso, sabi niya. Naaalala ko ang hapunan, ng gabing iyon sa aming bahay, sa Alabang kasama ang aking ama. Tinanong niya si Javier tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai. At may kumpiyansa namang sumagot si Javier. Detalyado niyang iniulat ang negosasyon sa mga lokal na kasosyo, ang schedule ng pagkuha ng materyales, at ang plano ng kawani.
Tama ang ginawa kong pagpapadala sa iyo. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, ito ang simula ng pagpapalawak ng Solano Group sa Middle East. Mapagpakumbabang ngumiti si Javier sa papuri ng aking ama, ngunit naramdaman ko na bahagyang umangat ang kanyang balikat. Ito ang imahe ng isang taong naghahangad ng pagkilala. Sa panahong iyon ay natural lang sa akin. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, nang kailangan niyang bumalik sa Dubai, nakaramdam ako ng kakaiba. Habang nakikita ko siyang nag-iimpake, napansin ko na hindi niya kinuha ang kanyang karaniwang malaking maleta, kundi isang maliit na travel bag. Hindi mo ba dadalhin ang malaking maleta? Tanong ko. Iniwan ko doon. Sa pagkakataong ito, magaan lang ang dala ko, sagot niya. Sa panahong iyon, hinayaan ko na lang. Wala akong dahilan para magduda. Ang pangalawa at pangatlong business trip ay sumunod sa katulad na pattern. Bumabalik siya tuwing 3 buwan, nananatili ng 1 linggo, at umaalis ulit. Ngunit kung iisipin, may mga kakaibang bagay. Sa tuwing bumabalik siya, sinasabi niya, sa pagkakataong ito, marami akong ginagawa, kaya maliban sa pagpunta sa opisina, gusto kong makasama ka lang. Halos hindi siya nakikipagkita sa mga kaibigan, o may panlabas na obligasyon. Sa una, akala ko ay dahil sa pag-iisip niya sa akin, upang magkasama kami bilang mag-asawa, ngunit ngayon ko napagtanto na ito ay isang kalkuladong estratehiya upang mabawasan ang mga posibilidad na makakita ng ibang tao. Ito ay sa ikatlong pagbisita niya. Isang araw, pumunta si Javier sa head office para dumalo sa isang meeting ng mga executive. Nandoon din ako para sa mga usapin sa estratehiya at nagkasalubong kami sa hallway. Sa tabi niya, isang batang empleyado ang may hawak na mga dokumento. Elena, anong sorpresa na makita ka rito? Masayang bati ni Javier. Bahagyang yumuko ang empleyado sa tabi niya. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa aking lakad. Kalaunan ay nalaman ko na ang babaeng iyon ay si Isabel Reyes. Sa panahong iyon, malamang ay buntis na siya kay Javier. Nang papalapit na ang ika-4 niyang pagbisita, tinanong ko si Javier sa video. Kailan ka babalik sa pagkakataong ito? Kakaibang malabo ang sagot niya. Siguro sa susunod na linggo. Pero sa pagkakataong ito ay medyo flexible ang mga petsa. May hindi inaasahang nangyari sa site. Kaya, sasabihin mo sa akin ang eksaktong petsa mamaya. Oo, pasensya na, hintay ka lang. Pagkababa ng tawag, nakaramdam ako ng kakaiba. Dati, pinaplano niya ang kanyang pagbalik 1 buwan ng maaga. Bakit siya napaka-imprecise ngayon? Ngunit sa halip na magduda, pinili kong umunawa. Akala ko hindi tama na ako, mula sa bahay, ay magdududa sa aking asawa habang siya ay nagsisikap sa Middle East. Tapos, isang araw, lumapit sa akin si Mr. Morales, ang Chief of Staff, nang maingat. Hiniling niya na pumunta ako sa maliit na meeting room sa tabi ng kanyang opisina sa ika-11 palapag. Siya ang kanang kamay ng aking ama. Isang lalaking nagprotekta sa aming pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Kilala ko na siya simula pa noong bata ako. Halos kasama na siya ng pamilya. Nang pumasok ako sa silid, seryoso ang kanyang ekspresyon. Karaniwan siyang tahimik at reserved na tao, ngunit ng araw na iyon, ay balisa ang kanyang tingin. Senyora Vargas, maupo po kayo. Pakiusap. Umupo ako at si Mr. Morales. Pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga salita sandali, ay nagsimulang magsalita ng maingat. Ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit may kailangan akong ipaalam sa inyo. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkaroon ako ng premonition na may mali. Nalaman namin na nagtatag ng pangalawang tirahan ng CEO sa isang condominium sa Forbes Park. Sa isang pangungusap na iyon, nawala ang lahat sa isip ko. Isang kondo, sa Forbes Park. Hindi ba nasa Dubai si Javier? Maingat na inilipat ni Mr. Morales ang isang sobre sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Sa loob ay may record ng mga biyahe ng sasakyan ng kumpanya. Sa mga petsang dapat ay nasa Dubai si Javier. Ang sasakyan ng Solano Holdings ay nagpakita ng mga biyahe patungo sa isang partikular na address sa Forbes Park. Nandoon din ang logbook ng driver at mga litrato isang larawan ni Javier na pumapasok sa gusali kasama ang isang batang babae. Nakasuot siya ng kaswal na damit na may mahaba at nakakalaylay na buhok. At si Javier ay nakangiting nakaka-relax, parang umuuwi. Sino ang babaeng ito? Tanong ko na nanginginig ang boses, ngunit sinisikap kong manatiling kalmado. Lalo pang yumuko si Mr. Morales. Si Isabel Reyes.
isang bagong empleyado sa planning team ng Solano Holdings. Na-hire 2 taon na ang nakakaraan. 25 anyos. Isang bagong empleyado? Oo. At, Senyora Vargas, mayroon pa akong dapat sabihin sa iyo. Kinuha niya ang isa pang litrato. Ito ay sa harap ng parehong gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babae ay nagtutulak ng isang baby stroller. Naglalakad sa tabi niya si Javier. May bitbit na mga shopping bags. Sa sandaling iyon, narinig kong nagkawatak-watak ang mundo ko. O mas tama, wala akong narinig. Bumara ang aking mga tenga at lumabo ang aking paningin, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang matinding lamig ang bumalot sa loob ko. Kailan niyo pa nalaman? 2 linggo na ang nakakaraan. Nakita namin ang isang anomalya nang sinuri namin ang mga gastusin sa sasakyan ng kumpanya. Ayon sa mga ulat, ang CEO ay nasa Dubai, ngunit hindi tugma ang mga record ng sasakyan. Alam ba ito ng aking ama? Hindi ko pa siya naipaalam. Sa tingin ko ay dapat muna kayong kausapin. Tumango ako. Si Mr. Morales, nakilala ako simula pa noong bata pa ako, ay tiyak na nagpa siya na sabihin muna sa akin bago sa aking ama. Ibinulsa ko ang mga dokumento at litrato sa sobre. Mr. Morales, huwag ninyong sabihin ito sa kahit sino, lalo na sa aking ama. Ngunit, senyora, ako mismo ang magkukumpirma at magpapasya. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng kaunting oras. Nag-aalalang tiningnan ako ni Mr. Morales, ngunit sa huli ay tumango. Isinilid ko ang sobre sa aking bag at lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanghina ang aking mga binti, ngunit hindi ako natumba. Si Elena Alcantara ay hindi bumabagsak. Nang gabing iyon, nag-video call sa akin si Javier, tulad ng dati, mula sa kanyang sinasabing opisina sa Dubai. Elena, kamusta ang araw mo? Tanong niya na nakangiti, pagod ang mukha. Sumagot ako ng normal hanggat maaari. Ayos lang. Ikaw? Ngayon, mahaba ang meeting ko sa site. Nakakapagod. Mukhang lalo pa akong magiging busy. Aba, kailan ka babalik? Hindi pa sigurado. Medyo. Ang proyekto. Kailangan kong tingnan kung paano ito magbabago. Maingat kong sinuri ang mukha ng aking asawa sa screen. Nagulat ako kung gaano natural ang tingin ng isang nagsisinungaling. Nakasama ko siya ng 3 taon at wala akong napansin. Naiintindihan ko. Ipaalam mo sa akin, kapag alam mo na ang mga petsa. Oo, pasensya na. Mahal kita. Ako rin. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, umupo ako sa dilim. Pakiramdam ko ay lalabas ang mga luha, ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, nagsimulang gumana ang isip ko ng mabilis. Kaya ko siyang harapin ngayon, ngunit hindi ito ang pinakamatalinong paraan. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya at tumpak na maunawaan ang sitwasyon. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tita Clara, ang matalik kong kaibigan simula pa noong kolehiyo. Ngayon, isa siyang partner sa isang malaking law firm. Tita, ako ito. May oras ka ba? Oo. Anong problema? Kakaiba ang boses mo. Ikukwento ko sa iyo ng personal. Pwede ba tayong maghapunan bukas? Kinabukasan, nakipagkita ako kay Tita Clara at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Kalmado siyang nakinig at pagkatapos ay malamig na sinabi, Elena, ang kailangan mo ngayon ay hindi emosyon, kundi ebidensya. Kilala ko ang isang mahusay na private investigator. Una, alamin natin ang mga katotohanan ng tumpak. At sa gayon ay ginawa ko ang pinakamalamig na desisyon sa aking buhay. Sinimulan kong tingnan ang aking asawa hindi bilang lalaking mahal ko, kundi bilang isang target ng investigasyon, at mula doon nagsimula ang tunay na impyerno. Ang private investigator ay kumilos ng nakakagulat na bilis, gamit ang pangunahing impormasyon na ibinigay sa akin ni Mr. Morales at ang schedule ni Javier na alam ko. Sinimulan niya ang isang sistematikong pagsubaybay. Sa buong proseso, kasama ko si Tita Clara. 1 linggo pagkatapos, natanggap ko ang unang ulat mula sa investigative team. Nang buksan ko ang dossier sa meeting room ng law firm ni Tita Clara, nanginginig ang mga kamay ko, ngunit kailangan kong basahin ito hanggang sa huli. Ayon sa ulat, sa nakaraang taon, si Javier ay di umano'y bumalik ng 4 na beses mula sa kanyang business trip sa Dubai. Ngunit sa katunayan ay hindi siya galing sa Dubai, papuntang Maynila, kundi naroon siya sa Maynila sa buong panahon. Ang kondo sa Forbes Park ay nirentahan 1 taon, at kalahati na ang nakalipas at ang kontrata ay nakapangalan sa Solano Holdings.
Ito ay nirentahan gamit ang pondo ng kumpanya. Nanginginig ang boses ko. Tumango si Tita Clara. Oo, opisyal itong nakalista bilang tirahan ng mga executive, ngunit sa katunayan ay ginagamit niya ito para sa personal na layunin. Ito ay maaaring ituring na hindi tapat na pamamahala. Walang duda na ginamit niya ang mga ari-arian ng kumpanya para sa kanyang pribadong benepisyo, lalo na dahil ang mga gastusin sa asosasyon, mga bayarin, at lahat ng iba pa ay binabayaran ng credit card ng kumpanya. Patuloy kong tiningnan ang mga pahina ng ulat. Sa susunod, nakakita ako ng mas nakakagulat. Ang profile ni Isabel Reyes, 25 taong gulang, mula sa planning team ng Solano Holdings, na na-hire sa pamamagitan ng public competition, 2 taon na ang nakalipas, ay inilipat sa strategic planning team 6 na buwan, pagkatapos niyang magsimula. Hindi karaniwan para sa isang bagong dating na umakyat nang mabilis sa isang pangunahing departamento, at 1 taon at kalahati na siyang nakatalaga sa mga gawain ng suporta sa isang espesyal na proyekto ni Javier. Isang espesyal na proyekto? Mapait na ngumiti si Tita Clara. Elena, ito ay halos sigurado. Ginamit ng asawa mo ang kanyang posisyon sa kumpanya upang bigyan ng pabor ang babaeng iyon. Bumaling si Tita Clara sa susunod na pahina. Kalakip nito ang isang ulat ng kanyang Social Security history. Nag-apply si Isabel Reyes ng maternity leave 7 buwan na ang nakakaraan at bumalik 6 na buwan na ang nakalipas. Kaya, nagkaroon siya ng anak. Nakakagulat na kalmado ang boses ko. Hinawakan ni Tita Clara ang kamay ko. Elena, ayos ka lang ba? Siyempre hindi ako ayos, pero hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Tinaas ko ang ulo ko at tiningnan si Tita Clara ng diretso. Mayroon pa akong kailangan kumpirmahin. Kung ang bata na iyon ay talagang anak ni Javier, at kung alam niya ito, hindi magiging madali ang DNA test nang walang legal na proseso. Alam ko, pero dapat may iba pang paraan. Sa ngayon, ipagpatuloy natin ang investigasyon. Nag-aalalang tiningnan ako ni Tita Clara, ngunit sa huli ay tumango. Nagpatuloy ang investigasyon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng bagong ulat. Sa pagkakataong ito, nakatuon sila sa pagsubaybay sa di umano'y susunod na pagdating ni Javier. Sinabi niya sa akin na darating siya sa Maynila sa Biyernes, ng linggong iyon. Noong Biyernes ng umaga, pumunta ako sa opisina, gaya ng dati. Sinabi ko sa kanya, na susunduin ko siya sa NAIA, sa oras ng kanyang pagdating, ngunit sumagot siya, hindi ka ba mapapagod? Pinakuha ko na siya sa driver. Diretso na ako sa bahay. Gayunpaman, magkaiba ang ulat ng detective. Hindi lumabas si Javier sa NAIA, kundi sa kondo sa Forbes Park. At mula doon ay nagpunta siya sa head office sakay ng sasakyan ng kumpanya. Matapos matanggap ang ulat, umupo ako ng mag-isa sa isang meeting room. Wala nang lugar para magduda. Hindi si Javier sa Dubai, kundi sa Maynila, nakatira sa isang kondo kasama ang ibang babae at ang anak ng babaeng iyon. Nang gabing iyon, dumating si Javier sa aming bahay sa Alabang. Nang pumasok siya sa pinto, ang hitsura niya ay tulad ng dati. Elena, narito na ako. Umupo siya sa sofa na nagpapanggap na pagod habang kinakalas ang kanyang kurbata. Dinalhan ko siya ng baso ng tubig mula sa kusina. Hindi naman siguro masyadong mabigat ang biyahe? Ayos lang. Nga pala, wala ba ang ama mo ngayon? Wala, nasa business trip. Babalik siya bukas ng gabi. Kaya tayo lang dalawa ngayon. Ngumiti si Javier at hinawakan ang kamay ko. Gusto ko sanang alisin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa oras. Mahal, maligo ka na. Maghahanda ako ng hapunan. Sige, salamat. Nang pumasok si Javier sa banyo, naiwan akong mag-isa sa kusina. Habang naghahanda ako ng hapunan, magulo ang isip ko. Kaya ko siyang harapin ngayon, at ilantad ang lahat, ngunit hindi ito ang pinakamatalinong paraan. Naalala ko ang mga salita ni Tita Clara. Kung magre-react ka ng emosyonal, mas makakasama lang sa iyo. Kailangan mong ihanda ang lahat, ng legal, at tapusin ito sa isang iglap. Nagpa siya akong sundin ng kanyang payo. Habang naghahapunan, hindi tumigil sa pagsasalita si Javier tungkol sa Dubai, mga anekdota mula sa site. Mahihirap na sandali at kung paano matatapos na ang proyekto. Lahat ay kasinungalingan. Elena, kapag natapos ang proyektong ito, sa tingin ko ay makakabalik na ako sa Maynila ng tuluyan. Talaga? Oo,
Siguro sa loob ng 2 o 3 buwan. Kung gayon, makakabalik na tayo sa dati. Ngumiti si Javier na parang masaya talaga. Ang naturalesa niya ay nagbigay sa akin ng kilabot. Paano siya naging ganoon ka-sarcastic? Mahusay. Masaya ako. Sagot ko, na nakangiti rin. Naghapunan kami bilang isang normal na mag-asawa, na parang walang nangyayari. Nang gabing iyon, agad na nakatulog si Javier. Naiwan ako sa tabi niya, nakatingin sa kisame. Naalala ko ang araw ng kasal namin 3 taon na ang nakakaraan. Ang sandali ng hawakan ni Javier ang kamay ko at ipinangako, mahal lang kita habang buhay. Napakasaya ko noon. Ngunit ngayon naiintindihan ko kung gaano kawalang saysay ang mga pangakong iyon. Tahimik akong bumangon at nagpunta sa opisina. Binuksan ko ang laptop at nagpadala ng mensahe kay Tita Clara. Tita, ituloy mo. Kolektahin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na tugon. Agad dumating ang sagot ni Tita Clara. Sige, Elena. Laban. Kasama mo ako. Pinatay ko ang laptop at tiningnan ang bintana. Ang mga ilaw ng Maynila, na nakikita mula sa aming bahay sa Alabang, ay kumikinang ng malamig. Dati, maganda sa akin ang tanawin na ito. Ngayon, isang kalat-kalat na mga ilaw lang ang nakikita ko. Kinabukasan, nagpunta si Javier sa opisina. Naroon din ako para sa trabaho. Sa oras ng tanghalian, nagkataon na nakita ko siya sa pasilyo. Sa tabi niya ay isang batang empleyado. Ito ang mukha na nakita ko sa mga ulat. Ipinaliwanag ni Isabel ang isang bagay kay Javier, habang ipinapakita sa kanya ang isang dokumento. At nakikinig naman siya. Sobrang lapit nila. Tiningnan ko ang eksena mula sa malayo. Nakangiti si Isabel kay Javier. At nakangiti rin si Javier. Nakaka-relax. Mukha silang magkasintahan habang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may nasira sa loob ko. Ngunit dumaan lang ako nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Nakita ako ni Javier at tinawag ako. Elena. Ngunit ngumiti lang ako at nagpatuloy sa aking lakad. Mag-isa sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Maputla ako, ngunit hindi bumagsak. Si Elena Alcantara ay nakatayo pa rin. Nang hapong iyon, bumalik si Mr. Morales upang makita ako. Sa pagkakataong ito, may dala siyang mas konkretong impormasyon. Senyora Vargas, mas sinuri namin ang mga bank statement ng credit card ng kumpanya. Ipinakita ng mga dokumentong ibinigay niya sa akin, na bukod sa mga gastusin sa asosasyon at mga bill ng kondo sa Forbes Park, nabayaran din ng credit card ng Solano Holdings ang mga benta sa mga department store, mga gamit ng sanggol, at maging ang mga gastusin sa isang postpartum recovery clinic. Kaya, pinapalaki niya ang kanyang anak gamit ang pera ng kumpanya. Malamig ang boses ko. Tumango si Mr. Morales, na may hitsura ng pagkalungkot. Senyora Vargas, sa tingin ko, ay dapat nating ipaalam ito sa presidente. Hindi, huwag muna. Hintay lang po. Mayroon akong gustong kumpirmahin mismo. Pinagpaalam ko si Mr. Morales at naiwan akong mag-isa. Balisa sa aking mga iniisip. Isa na lang ang kailangan kong gawin. Makita ito ng sarili kong mga mata. Pumunta sa kondo na iyon, at tingnan mismo. Ilang araw pagkatapos, umalis si Javier sa bahay. Sinabing babalik siya sa Dubai. Pinagpaalam ko siya tulad ng dati. Mag-ingat ka sa biyahe. Mag-ingat ka. Oo, mahal kita. Ako, pagkaalis niya, ay nakipag-ugnayan sa investigative team. Hiniling ko sa kanila, na subaybayan ang kanyang mga galaw. Nang real time, gaya ng inaasahan, hindi nagpunta si Javier sa NAIA, kundi sa kondo sa Forbes Park. Nagpunta ako doon sakay ng kotse kasama si Tita Clara. Habang naghihintay kami sa parking lot sa harap ng gusali, nanginginig ang mga kamay ko. Hinawakan ni Tita Clara ang kamay ko. Elena, pwede pa tayong bumalik. Sapat na ang mga ulat ng detective. Hindi, kailangan kong makita mismo. Ito lang ang paraan upang tapusin ito, nang walang pagsisisi. Lumabas ako ng kotse at lumakad patungo sa gusali. Sumakay ako sa elevator hanggang sa tamang palapag at tumigil sa harap ng pinto sa dulo ng pasilyo. Isang sinag ng ilaw ang sumilip sa ilalim ng pinto. Sa loob, naririnig ang mga boses. Pinigilan ko ang aking hininga at pinakinggan ng mabuti. At pagkatapos, ang narinig ko ay ang iyak ng sanggol. Naririnig ang iyak ng sanggol sa likod ng pinto. Nang marinig ko ito, pakiramdam ko ay huminto ang puso ko.
Kahit alam na ito ng aking isip, ang marinig ito ng sarili kong mga tenga ay isang malaking dagok. Hush, hush. Nandito si Daddy. Ito ang boses ni Javier. Ang parehong mainit na boses na narinig ko sa loob ng 3 taon. Ngayon ay nagpapatahan sa ibang bata. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Nawalan ako ng lakas sa mga binti ko. Mahal, pwede ka bang manatili ng matagal ngayon? Narinig ang boses ng isang batang babae. Mahal ang tawag ni Isabel, kay Javier. Oo naman, sa pagkakataong ito, ay pwede akong manatili ng 1 linggo. Talaga? Ang galing. Namimiss na ni Baby Danny si Daddy. Pasensya na. Lately, sobrang busy ako, kaya hindi ako masyadong makapunta. Huwag kang mag-alala, pagod ka rin. Ang pag-uusap nila ay napakagaling. Mukha silang mag-asawa habang buhay. Sa katunayan, mukha pa nga silang mas komportable kaysa sa amin ni Javier. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang aking cellphone at pinindot ang record button. Lahat ito ay magsisilbing ebidensya. Isabel, pasensya na. Pakikuha nga ako ng diaper? Oo, sandali. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa pinto. Agad akong nagtago sa hagdanan ng emergency exit sa dulo ng pasilyo. Bumukas ang pinto at narinig kong may kinukuha si Isabel sa shoe rack sa entrada. Sa maliit na siwang ng bahagyang bukas na pinto, nakita ko ang loob. Sa sala ay may kuna, playmat, at sa dingding ay nakasabit ang mga litrato ng sanggol. Ang imahe ng isang perpektong tahanan. Ang imahe na matagal ko nang pinangarap. Muling sumara ang pinto, at bumagsak ako sa hagdanan ng emergency exit. Hindi ko na kailangang makarinig pa. Sapat na ang nakita at narinig ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng gusali. Si Tita Clara, na naghihintay sa parking lot, ay nagtanong. Elena, ayos ka lang ba? Sa halip na sumagot, tumango lang ako. Kung nagsalita ako, pakiramdam ko ay masisira ako. Tinulungan ako ni Tita Clara na sumakay sa kotse. Pagkaupo ko, ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone. Ni-record ko. Naroon ang lahat. Pinatugtog ni Tita Clara ang audio file. Ang iyak ng sanggol, ang malambing na boses ni Javier, ang natural na pag-uusap nila ni Isabel. Lahat ay ni-record. Tumigas ang mukha ni Tita Clara. Elena, sapat na ito. Sapat na. Sa pamamagitan nito, hindi na mapapasubalian ang ebidensya ng pangangalunya. At maipapakita rin natin ang maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Tiningnan ko ang bintana. Malabo ang mga kumikinang na ilaw ng Forbes Park. Puno ng luha ang mga mata ko, ngunit hindi ito bumuhos. Tita, simulan na natin. Simulan ang tapusin na natin, nang maayos. Mahigpit na hinawakan ni Tita Clara ang kamay ko. Sige, tutulungan kita hanggang sa huli. Mula kinabukasan, nagsimula akong kumilos ng seryoso. Una, kasama si Tita Clara, inihanda namin ang petisyon para sa diborsyo sa kanyang law firm. Hindi ito simpleng diborsyo, kundi isang stratehiya upang legal na patunayan ang lahat ng pagkakamali ni Javier at hingin ang pinakamataas na responsibilidad mula sa kanya. Mayroon na tayong mga ebidensya ng pangangalunya, sa recording, mga litrato, at bank statement ng credit card ng kumpanya. Mayroon tayong malaking kalamangan sa diborsyo, paliwanag ni Tita Clara, habang binubuksan ang kanyang laptop. Ngunit ang pinakamahalaga ay ginamit ng asawa mo ang mga ari-arian ng kumpanya para sa personal na layunin. Ito ay maaaring maging sanhi ng criminal complaint para sa hindi tapat na pamamahala. Hindi tapat na pamamahala. Oo. Bilang CEO, ginamit niya ang mga resources ng kumpanya para sa kanyang personal na gamit ang pag-arkila ng kondo, ang mga gastusin sa asosasyon, ang mga gastusin sa pamumuhay lahat ay binayaran ng pera ng kumpanya. Ito ay isang malinaw na kaso. Tumango ako. Wala akong intensyon na hayaang makalusot si Javier sa pagiging isang hindi tapat na asawa lamang. Bilang direktor ng kumpanya at bilang lalaking nagtaksil sa tiwala ng kanyang biyenan, kailangan niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. At isa pa, maingat na sinabi ni Tita Clara, si Isabel, ang babaeng iyon, ay maaari ding magkaroon ng problema kung nakatanggap siya ng pabor sa kumpanya, kapalit ng pagpapanatili ng isang hindi nararapat na relasyon sa direktor. Iyan ay problema rin. Pabor? Oo. Napakakaiba para sa isang bagong empleyado
na mailipat sa strategic planning team sa loob lamang ng 6 na buwan, at nakatalaga pa sa isang proyekto direkta sa ilalim ng direktor. Kung imbestigahan natin, tiyak na may lalabas pa. Nag-isip ako sandali. Posible na biktima rin si Isabel, ngunit ang boses niya sa recording ay hindi naman tunog ng biktima. Sa halip, tunog siya na kumpiyansa sa sarili at sa kanyang posisyon. Tita, imbestigahan mo ang lahat. Lahat ng benepisyo na natanggap ni Isabel sa kumpanya nang magsimula ang relasyon niya kay Javier. Kung paano niya ginamit ang mga benepisyo ng kumpanya noong siya ay buntis at nanganak. Sige, kukunin ko ang mga records ng personnel, mga payroll, at ang history ng paggamit ng mga benepisyo ng empleyado. Ilang araw pagkatapos, dinalhan ako ni Tita Clara ng bagong ulat. Lumabas ang mas maraming problema kaysa sa inaasahan namin. Nakatanggap si Isabel ng extraordinary bonus sa kanyang unang taon at na-promote sa mas mataas na posisyon sa kanyang ikalawang taon. Isang promotion na karaniwang tumatagal ng 3 o 4 na taon, nakuha niya sa loob ng 2 taon. Bukod pa rito, pagkatapos ng halos 8 buwan na leave sa pagitan ng maternity leave at childcare leave, siya ay nakatalaga sa isang executive level na proyekto pagkatapos niyang bumalik. Ito ay isang lantaran na pabor. Ito ay mga kondisyon na walang ibang empleyado ang makakakuha, sabi ni Tita Clara. At ako naman ay mapait na ngumiti. Hindi lang pinakain ni Javier ang kanyang kerida gamit ang pera ng kumpanya, kundi sinira rin niya ang sistema ng human resources. At Elena, mayroon pang mas mahalaga. Kinuha ni Tita Clara ang isang dokumento. Kung babalik tayo sa petsa ng kapanganakan ni Isabel, ang oras ng paglilihi ay ng mag-1 taon na kayong kasal. 1 taon? Oo. Ibig sabihin, may relasyon na sila mula pa sa simula ng inyong kasal. Nang marinig ko iyon, ang huling butil ng pag-asa na natitira sa akin ay nawala. Ang ideya na baka nagkamali lang si Javier dahil sa kalungkutan, na baka magsisi siya. Ngunit kung nagsimula siya ng relasyon sa ibang babae, 1 taon pagkatapos naming magpakasal, hindi ito pagkakamali, kundi isang pagpili. Naiintindihan ko. Ituloy mo. Tumango ako kay Tita Clara at lumipat sa susunod na yugto. Dumating na ang oras upang sabihin ang lahat sa aking ama. Nang gabing iyon, nagpunta ako sa opisina ng aking ama sa aming bahay. Nagbabasa siya, ngunit nang makita ang aking ekspresyon, isinara niya ang libro. Elena, anong problema? Papa, may sasabihin ako sa iyo. Inilagay ko sa kanyang desk ang sobre na may mga dokumentong inihanda ko. Binuksan ng aking ama ang sobre na may kakaibang ekspresyon, at sinimulan niyang suriin ang mga papeles isa-isa. Mga litrato, transcript ng mga recording, bank statement ng credit card ng kumpanya, log ng mga sasakyan, ebidensya ng pabor. Nandoon ang lahat. Tumigas ang mukha ng aking ama. Ano lahat ito? Si Javier ay 1 taon at kalahati nang may extramarital affair sa isang empleyado at nagtatag ng pangalawang pamilya gamit ang mga ari-arian ng kumpanya. Nagkaroon din siya ng anak. Matatag ang boses ko. Hindi maalis ng aking ama ang kanyang tingin sa mga dokumento, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga biyahe sa Dubai ay kasinungalingan. Nandito siya sa Maynila sa buong panahon, sa kondo sa Forbes Park. Matagal na nanahimik ang aking ama. Sa wakas ay nagsalita siya. Elena, ayos ka lang ba? Sa tanong na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito. Ayos lang ako. Nagdesisyon na ako. Anong desisyon? Tatapusin ko na ang lahat, at hinding-hindi na ako muling magiging umaasa sa sinuman para lang makaramdam ng halaga. Matagal na tiningnan ako ng aking ama sa mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sige, tutulungan ka ni Papa. Salamat, Papa. Muling tiningnan ng aking ama ang mga dokumento. Sa pagkakataong ito ay may tingin ng isang negosyante. Sa pamamagitan nito, pwede tayong magsampa ng criminal complaint para sa hindi tapat na pamamahala at sapat na itong dahilan para sa kanyang pagtanggal bilang direktor. Oo, nakausap ko na ang aking abogada. Mabuti. Sisimulan ko ang internal audit team na magtrabaho dito para imbestigahan ng husto ang maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Malamig ang boses ng aking ama. Mukha siyang mas galit sa pribadong paggamit ng kumpanya kaysa sa pagtataksil ng kanyang manugang. Ganyan ang aking ama. Palaging inuuna ang prinsipyo kaysa sa emosyon. At Elena, oo, Papa, paano mo gustong tapusin ito? Tiningnan ko ang aking ama ng diretso at sumagot. Hindi ko pipiliin ang opsyon na iligtas si Javier. Papapanagutin ko siya sa lahat ng aspeto,
legal, at propesyonal. Sandaling nanahimik ang aking ama, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, magmamasid ako. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid, at tiningnan ang bintana. Ang tanawin ng gabi ng Maynila mula sa alabang ay kumikinang pa rin ng malamig, ngunit hindi na ako natatakot sa mga ilaw na iyon. Mula kinabukasan, sinimulan na ang mga paghahanda. Seryoso, ang aking ama, gaya ng ipinangako, ay nagtalaga ng audit team ng grupo, at si Tita Clara, kasama ang legal team, ay nagdisenyo ng legal na estratehiya. Sinubaybayan ko ang buong proseso. Sinuri ang bawat detalye. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Javier sa bahay na dala pa rin ng kasinungalingan na galing siya sa Dubai. Elena, narito na ako. Hello, welcome back, sagot ko gaya ng dati. Si Javier, na walang anumang hinala, ay umupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Tiningnan ko siya mula sa kusina. Alam kong matatapos na ang lahat, ngunit kailangan kong manatiling kalmado sa ngayon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mr. Morales. Señora Vargas, may Board of Directors meeting na nakatakda sa susunod na Martes. Ang CEO ay nakatakdang magsumite ng ulat tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai. Naiintindihan ko, Mr. Morales. Agad kong tinawagan si Tita Clara. Tita, sa susunod na Martes. Sige. Handa na ang lahat. Tatapusin natin ito sa isang iglap sa araw na iyon, sa susunod na Martes. Ang araw na iyon ay ang araw kung kailan ganap naguguho ang buhay ni Javier Mendoza. At handa akong masaksihan ng lahat. Dumating ang Martes. Sa loob ng linggong iyon, namuhay ako ng normal. Naghapunan kami ni Javier. Nag-video call kami. Ngumiti ako sa kanya na parang walang nangyayari. Ngunit sa loob, bumibilis ang tibok ng puso ko sa bawat segundo na lumilipas. Nang gabi bago ang board meeting, bumalik ako sa kondo sa Forbes Park. Mag-isa. Sinubukan akong pigilan ni Tita Clara, ngunit kailangan kong pumunta. Gusto kong kumpirmahin sa huling pagkakataon. Siguraduhin na ang desisyon na ginagawa ko ay tama. Maulan noon. Tumayo ako sa harap ng gusali ng walang payong. Ayon sa ulat ng mga detective, nandoon si Javier sa panahong iyon, habang dapat ay nasa Dubai siya. Sumakay ako sa elevator. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig ang mga binti ko. Pagdating ko sa harap ng pinto, narinig ko ang mga ingay sa loob. Ang iyak ng sanggol. Inilagay ko ang kamay ko sa pinto, at nanatili akong tahimik. Unti-unting humina ang iyak, at pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Javier. Hush, hush. Niyayakap ka ni Daddy. Pinapatahan ni Javier ang ibang bata na tinatawag ang sarili niyang Daddy. Sa loob ng 3 taon na hindi ako nagkaroon ng anak, siya ay bumuo ng pamilya sa ibang babae. Mahal, anong gusto mong hapunan? Iluluto ko para sa iyo. Narinig ang boses ni Isabel. Isang masaya at buhay na boses. Tulad ng isang masayang bagong kasal, kahit anong luto mo ay ayos lang. Aba, kung palagi mong sinasabi iyan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Oo. Sige, paella na lang. Gusto rin ng anak natin. Sige, magluluto ako ng paella. Ito ay isang pang-araw-araw na pag-uusap. Pareho sa mga pag-uusap namin ni Javier. O marahil mas relax at natural pa nga. Hinawakan ko ang doorknob. Kaya kong buksan ito sa sandaling iyon at tapusin ang lahat. Sumigaw. Nandito ako. Asawa. Ano ba ito? Ngunit hindi ko ginawa. Sa halip, ibinaba ko ang kamay ko. Ang isang emosyonal na pagsabog ay ang inaasahan ni Javier. Gusto kong tapusin ito sa mas malamig, mas perpektong paraan. Sa likod ng pinto, muling umiyak ang sanggol. Sa pagkakataong ito ay parang iyak ng gutom. Ay, gutom na si Baby Danny. Bibigyan ka ni Mama ng gatas. Ako na ang magbibigay. Maghanda ka na ng hapunan. Sige, salamat, mahal. Bumalik ako. Hindi ko na kailangang makarinig pa. Sapat na ang nakita at narinig ko. Habang bumababa ako sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Bumuhos ang luha sa aking mukha. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang bumuhos, ngunit hindi ko ito pinunasan. Ito ang huling luha. Nang lumabas ako ng gusali, lumakas ang ulan. Naglakad ako patungo sa aking kotse na nakaparada. Basang-basa ako, ngunit wala akong pakialam. Nang umupo ako sa kotse sa unang pagkakataon, pinalabas ko ang mga emosyong pinipigilan ko.
Hinawakan ko ang manibela at tahimik na umiyak. Hindi, sumigaw ako. Lahat ng naipon ko sa loob ng 3 taon ay biglang bumuhos. Ang asawang mahal ko, ang kasal na pinaniniwalaan ko, ang kinabukasan na pinangarap ko, ang katotohanan na lahat ay kasinungalingan ay dumudurog sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal lumipas. Matagal pagkatapos, pinunasan ko ang aking luha at pinaandar ang kotse. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Namaga ang mga mata ko, ngunit ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling iiyak. Pauwi, tumunog ang aking cellphone. Si Javier iyon. Hello Elena. Ako ito. Nasaan ka? Pauwi na ako. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung pwede tayong mag-video call. Nagmamaneho ako ngayon. Tatawagan kita pag uwi ko. Sige, mag-ingat ka. Oo. Ibinaba ko ang tawag at mapait na ngumiti. Tinatawagan ako ni Javier habang nasa kondo siya sa Forbes Park kasama ang ibang babae at ibang bata. Nagulat ako sa kakayahan niyang maging ganoon kasama. Nang makauwi ako, nasa opisina ang aking ama. Kumatok ako sa pinto at pumasok. Papa, handa na ang lahat para bukas. Tumango ang aking ama. Elena, sigurado ka ba talaga? Sigurado po. Nakapagdesisyon na ako. Bukas sa board meeting, lalabas ang lahat. Ang asawa mo, di ba? Si Javier Mendoza ay tatanggalin sa kanyang posisyon at haharap sa criminal complaint. Alam ko. At gayon pa man, sigurado ka pa rin. Tiningnan ko ang aking ama ng diretso at sumagot, sigurado po ako. Para sa akin, tapos na siya. Matagal na tiningnan ako ng aking ama, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, bukas, kasama mo si Papa. Salamat Papa. Nang gabing iyon, nag-video call ako kay Javier. Nasa kunwari niyang opisina pa rin siya sa Dubai. Nakaupo sa kanyang desk. Elena, bukas na ang board meeting, di ba? Oo, alam ko. Kinakabahan ako. Mahalaga ang presentation. Kaya mo yan. Salamat. Ang tiwala mo sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas. Matamang tiningnan ko ang mukha ni Javier sa screen. Isang mukha na walang ni anumang panginginig habang nagsisinungaling. Siguro, nasanay na talaga si Javier na mamuhay ng dalawang buhay. Javier? Oo. Tapusin na natin ito ng maayos bukas. Oo, tatapusin natin ito ng maayos. Mahal kita. Oo, ako rin. Ibinaba ko ang tawag, at inilagay ang cellphone sa tabi. Ito ang huling mahal kita. Mula bukas, hinding-hindi ko na muling sasabihin ang mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, maaga akong gumising at nagbihis. Isang itim na suit, puting blusa, at ang perlas na kuwintas na iniwan sa akin ng aking ina. Ang aking refleksyon sa salamin ay kalmado at elegante. Nang dumating ako sa head office, nagtitipon na ang mga executive sa malaking boardroom. Dadalo ako bilang strategy director. Hindi pa dumarating si Javier. Sa likuran ng silid ay si Tita Clara. Dumalo siya bilang kinatawan ng law firm. Nakita niya ako at tumango. Ito ang senyales na handa na ang lahat. Eksaktong alas. Chess. Pumasok si Javier sa silid. Na may kumpiyansang ekspresyon. May dala siyang mga dokumentong inihanda niya. Umupo ako sa likuran at tiningnan siya. Sinimulan ng aking ama ang pulong. Mabuti. Ngayon ay pakinggan natin ang ulat ng CEO Javier Mendoza. Tungkol sa progreso ng proyekto sa Dubai. Tumayo si Javier at sinimulan ang kanyang presentasyon. Detalyado niyang ipinaliwanag ang pag-unlad ng trabaho, ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo, at ang plano sa hinaharap. Mukhang perpekto ang lahat. Tumango ang mga executive habang nakikinig. Lalo pang kumpiyansa ang pagsasalita ni Javier, na parang talagang 1 taon siyang nagsikap sa Dubai upang pamunuan ang proyekto. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aking ama sandali. Naging tahimik ang silid. Kakaibang tiningnan ni Javier ang aking ama. Oo, Presidente. Narinig ko ang ulat mo. Ngunit, tiningnan ng aking ama si Mr. Morales. Tumango siya at binuksan ang pinto. Ilang empleyado mula sa internal audit team ng grupo ang pumasok na may dalang mga kahon ng dokumento. Bumakas ang mukha ni Javier. Ano ang ibig sabihin nito? Natanggap ko ang ulat na may mga resulta ng investigasyon ng audit team, malamig na sabi ng aking ama. Tumayo ang audit chief at sinimulan ng kanyang ulat.
May mga malaking pagkakaiba na natagpuan sa pagitan ng work schedule sa Dubai na iniulat ng CEO Javier Mendoza sa nakaraang taon at ang kanyang aktwal na mga galaw. Sa screen ay ipinakita ang data, ang mga log ng sasakyan ng kumpanya, ang mga entry at exit record ng bansa, ang mga bank statement ng credit card ng kumpanya, lahat ay nakaayos. Napatunayan na sa mga pets ang iniulat ng CEO na nasa Dubai siya. Sa katunayan ay naninirahan siya sa isang kondo na matatagpuan sa Forbes Park sa Maynila. Naging puting-puti ang mukha ni Javier. Nagsimulang magbulungan ang mga executive. Gayun din, ang renta, ang mga gastusin sa asosasyon, at ang mga gastusin sa pamumuhay ng nasabing kondo ay binayaran ng buo ng credit card ng Solano Holdings. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa humigit kumulang euro 130,000. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Presidente, bigyan niyo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Putol ni Javier, ngunit pinatahimik siya ng aking ama sa isang senyas. Magpatuloy. Oo. Bukod pa rito, napatunayan na si G. Mendoza ay may hindi nararapat na relasyon sa isang empleyado ng Solano Holdings, si B. Isabel Reyes, na nanganak at pinalalaki ang kanyang anak sa nasabing kondo. Sa screen ay lumabas ang mga litrato. Si Javier at Isabel na pumapasok sa gusali. Ang litrato na may baby stroller, na puno ng bulungan ang silid. Nakatanggap si BB Reyes ng extraordinary promotion at bonus sa kanyang ikalawang taon sa kumpanya, na napatunayang direktang utos ni G. Mendoza. Ito ay isang malinaw na kaso ng administrative malfeasance. Wala nang nasabi si Javier. Pinapanood ko ang eksena mula sa likuran. Ito ang mukha ng isang lalaking gumuho. Tumayo ang aking ama. Si Javier Mendoza ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang CEO na may agarang bisa at magpapatuloy kami na magsampa ng criminal complaint para sa hindi tapat na pamamahala at maling paggamit ng pondo. Presidente, pakiusap. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi ka kumanugang. Ikaw ang direktor ng kumpanyang ito. At bilang ganoon, kailangan mong akuin ang iyong responsibilidad. Matatag ang boses ng aking ama. Yumuko si Javier. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata niya at ang akin. Sa kanyang mga mata ay may halu-halong pagtataksil, galit, at desperasyon, ngunit hindi ko binago ang aking ekspresyon. Kalmado lang akong tumingin. Ito na ang katapusan, Javier. Ang katapusan na pinili mo. Nang matapos ang pulong, magulo ang silid. Lumabas ang mga executive na bumubulungan, at si Javier ay nanatiling paralisado sa kanyang pwesto. Pumasok ang security team at kinuha ang kanyang ID at credit card ng kumpanya. Tumayo ako upang umalis, ngunit pagkatapos ay tinawag ako ni Javier. Elena. Tumigil ako, ngunit hindi ako lumingon. Lumapit si Javier. Elena, ikaw ba? Dahan-dahan akong lumingon. Wasak ang mukha ni Javier. Ang investigasyon ng audit, ang pagkalap ng ebidensya. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito, di ba? Hindi. Kinumpirma ko lang ang katotohanan. Ang katotohanan. Ano ang alam mo? Ang kondo sa Forbes Park, si Bibi, Isabel Reyes, at si Danny. Alam ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Javier. Napagtanto niya na alam ko rin ang pangalan ng bata. Elena, ipapaliwanag ko. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang magkaroon ng anak sa ibang babae sa loob ng 1 taon at kalahati ay isang hindi pagkakaunawaan? Malamig ang boses ko. Sinubukan ni Javier na hawakan ang kamay ko, ngunit inalis ko ito. Huwag mo akong hawakan. Wala na tayo. Elena, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Nagkaroon ka ng pagkakataon araw-araw sa loob ng 3 taon. Ang pagkakataon na sabihin ang totoo, ngunit sa bawat pagkakataon, ay pinili mo ang kasinungalingan. Iniwan ko si Javier at lumabas ng silid. Sa pasilyo, naghihintay si Tita Clara. Elena, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ngayon ay sisimulan na natin ang proseso ng diborsyo. Ang minutes ng meeting ngayon ay magsisilbing ebidensya. Sige. Salamat, Tita Clara. Bumalik ako sa aking opisina sa Strategic Management. Maingat akong tiningnan ng aking mga kasamahan. Ngunit wala akong pakialam. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho, ngunit hindi ko magawa. Ang imahe ni Javier ay patuloy na lumalabas sa isip ko, ang kanyang mukha na gumuho sa meeting. Ang boses niya na tumatawag sa akin, ngunit kakaiba. Wala akong naramdamang sakit. Nang lumubog ang araw,
Tinawagan ako ng aking ama. Nang umakyat ako sa kanyang opisina, nakatingin siya sa bintana. Papa? Elena, umupo ka. Umupo ako sa sofa. Patuloy na nakatingin sa akin ang aking ama. Mahirap na araw ngayon, di ba? Hindi po. Ayos lang ako. Huwag kang magsinungaling. Alam ng papa ang lahat. Umupo ang aking ama sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Sa mainit na kilos na iyon, naramdaman ko na malapit nang bumuhos muli ang mga luha na pinipigilan ko. Elena, pasensya na. Dahil hindi ko nakita kung sino talaga si Javier. Akala ko ay mabuting manugang siya. Ngunit nagkamali ako ng tao. Hindi po, Papa. Niloko din niya ako sa loob ng 3 taon. Kahit na, dapat mas naging maingat ako, sabi ng aking ama na bumuntong hininga. Elena, ngayon, paano mo gustong mamuhay? Hindi ko alam. Hindi pa po. Kung gayon, hayaan mong magbigay ako ng mungkahi. Anong mungkahi? Paano kung mag-aral ka sa Estados Unidos? Isang MBA. Nagulat akong tumingin sa kanya. Isang MBA. Oo. Nag-aral ka ng business at alam mo nang mabuti ang operasyon ng kumpanya. Sanayin mo ang iyong sarili, ng mas sistematiko, at maghanda na mamuno sa kumpanyang ito ng totoo. Papa, kung gayon, ikaw. Ikaw. Oo. Gusto kong sanayin ka, bilang aking kahalili. Opisyal. Nawalan ako ng salita. Ang aking ama ay palaging nag-aatubili na ako ang mamuno, dahil ako ay babae, ngunit ngayon ay pinangalanan niya akong kanyang opisyal na kahalili. Papa, sobra-sobra ang kakayahan mo. Nakita ko yan sa iyo ngayon. Isang tumpak na kakayahan sa paghusga, nang hindi nadadala ng emosyon. Iyan ang katangian, na dapat taglayin ng isang executive. Nagpaiyak sa akin ang mga salita ng aking ama. Sa pagkakataong ito, ay hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi sa ibang emosyon. Pag-isipan mo, huwag kang magmadali. Kapag natapos mo na ang diborsyo at naayos mo na ang iyong damdamin, pwede kang magpasya. Salamat, Papa. Walang anuman. Ako ang dapat magpasalamat sa pagkakaroon ng isang anak na matapang. Hinaplos ng aking ama ang ulo ko tulad noong bata pa ako. Matagal akong umiyak sa kanyang mga bisig. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, wala na si Javier. Dinala niya ang lahat ng kanyang gamit. Malamang ay bumalik siya sa kondo sa Forbes Park. Mula ngayon, iyon na ang kanyang tahanan. Pumasok ako sa kwarto na pinagsamahan namin. May mga natira pa ring bakas ng 3 taon namin. Ang litrato ng kasal, isang frame na regalo ni Javier. Mga souvenirs na binili namin sa isang biyahe. Sinimulan kong iligpit ang lahat ang mga litrato sa ilalim ng drawer. Ang mga regalo sa isang kahon. Nang matapos ako, walang laman ang kwarto. Ngunit kakaiba, gumaan ang pakiramdam ko, parang nabawasan ako ng malaking pasanin. Kinabukasan, sinimulan na ang mga legal na proseso. Isinampa ni Tita Clara ang petisyon para sa diborsyo. At kasabay nito, nagsampa rin ng criminal complaint ang aking ama laban kay Javier para sa hindi tapat na pamamahala. Kumuha ng abogado ang depensa ni Javier. Ngunit napakalinaw ng mga ebidensya. Ang mga bank statement ng credit card ng kumpanya, ang mga log ng sasakyan, ang kontrata ng pag-arkila ng kondo, ang recording lahat ay laban sa kanya. Isang linggo pagkatapos, nakipag-ugnayan sa akin si Javier upang magkita kami. Pinayuhan ako ni Tita Clara na huwag pumunta, ngunit nagpa siya akong pumunta. Akala ko mayroon kaming sasabihin sa isa't isa, sa huling pagkakataon. Ang lugar ng tagpuan ay isang maliit na coffee shop. Naroon na si Javier. Mukha siyang mas nanghihina. Dumating ka? Oo. Umupo ako sa harap niya. Iniabot niya sa akin ang kape, ngunit hindi ko ito hinawakan. Elena, pasensya na talaga. Ano? Pasensya na. Oo, pasensya na. Talaga, nagpakasama ako sa iyo. Nanginginig ang boses ni Javier, ngunit wala akong naramdaman. Ano ang nararamdaman mo? Ang mga liwa, ang magkaroon ng anak, ang gastusin ang pera ng kumpanya, o ang magsinungaling sa akin sa loob ng 1 taon at kalahati. Lahat. Pasensya na. Lahat. Sige, kung gayon. Sinubukan kong tumayo, ngunit hinawakan ni Javi ang kamay ko. Elena, patawarin mo ako. Pakiusap. Simulan natin ulit. Simulan ulit? Tinabig ko ang kamay niya. Javier, tapos na ito. Tapos na tayo. Elena, kasama mo si Isabel. Naghihintay sila ni Danny sa iyo. Hindi. Ako.
Mahal mo ako. Wala nang saysay ang mga salitang iyon. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Sinubukan ni Javier na sabihin ang iba pa, ngunit hindi ko na pinakinggan. Javier, ipagpapatuloy ang diborsyo at ang criminal complaint. Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng iyong abogado, Elena. Sumigaw si Javier sa pangalan ko, ngunit hindi ako lumingon. Lumabas ako ng coffee shop at sumakay sa kotse ko. Tiningnan ko sa rearview mirror at nakita ko si Javier na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa akin. Ngunit pinaandar ko ang sasakyan at umalis doon. Nang hindi lumingon, tinawagan ko si Tita Clara. Tita, ako ito. Oo. Nakita mo ba si Javier? Oo. Pero wala namang dapat sabihin. Mabuti. Ngayon, hayaan na natin ang hustisya ang gumawa ng kanyang daan. Mabuti, Tita Clara. Oo, salamat. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Anong sinasabi mo? Ito ang kailangan kong gawin. Kaibigan kita. Ibinaba ko ang tawag at nagmaneho sa tabi ng ilog. Malamig ang hangin ng gabi, ngunit nakakapresko. Pakiramdam ko ay nagsisimula akong muli. Nang makauwi ako, sinabi ko sa aking ama, Papa, gusto kong mag-MBA. Ngumiti ang aking ama at tumango. Mabuti. Magandang desisyon iyan. Kailan ka aalis? Kapag natapos na ang diborsyo. Sa lalong madaling panahon. Ngayong taon. Sige, simulan mo na ang paghahanda. Tutulungan ka ni Papa. Salamat, Papa. Nang gabing iyon sa aking silid, binuksan ko ang laptop. Sinimulan kong maghanap ng MBA program sa mga universidad sa Amerika. Harvard, Stanford, Wharton. Lumabas ang mga pinakamahusay sa mundo sa listahan. Dati, hindi ko man lang ito pag-iisipan. Ngunit ngayon, ay iba na. Kaya kong gawin ito mag-isa. Tiningnan ko ang bintana, at patuloy na kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Ngunit hindi na ito malamig sa akin. Sa halip, mainit ito. Handa na akong simula ng isang bagong buhay. Ang proseso ng diborsyo ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Walang argumento ang depensa ni Javier. Ang mga ebidensya ng pangangalo niya at maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya ay hindi na mapapasubalian. Sa araw ng paglilitis, nagpunta ako sa korte kasama si Tita Clara. Naroon din si Javier kasama ang kanyang abogado. Hindi dumating si Isabel. Ang hukom, matapos suriin ang mga ebidensya, ay nagbigay ng malinaw na desisyon. Ipinagkaloob ang diborsyo at ang parehong alimony, at ang paghati ng ari-arian ay pabor sa akin. Ang akusado, sa panahon ng kasal, ay nagkaroon ng hindi nararapat na relasyon sa isang third party, na nagdulot ng malubhang moral na pinsala, sa nagrereklamo, kung kaya't siya ay hinatulan na magbayad ng kompensasyon na 300,000 euros. Sa hatol, yumuko si Javier. Tiningnan ko siya nang walang pakialam. Pagkalabas namin ng korte sa pasilyo, lumapit si Javier. Elena, may sasabihin ka ba? Nagsisisi ako. Talaga, nagsisisi ako na nawala ka. Mapait akong ngumiti. Javier, ang pagsisisi ay isang bagay na nararamdaman bago gumawa ng desisyon. Pagkatapos, ang kailangan mo lang gawin ay akuin ang responsibilidad. Elena, pakiusap. Nasaan si Isabel? Hindi siya dumating ngayon. Tumigas ang mukha ni Javier. Nawawalan na ba rin siya ng pag-asa sa iyo? Hindi ko na gustong makarinig pa. Tinalikuran ko siya at lumabas ng korte kasama si Tita Clara. Elena, congrats. Elena, congrats. Salamat, Tita Clara. Ngayon, ang kaso kriminal na lang ang natitira. Iniimbestigahan na ng piskalya ang hindi tapat na pamamahala. Sige, ikaw na rin ang bahala doon. Pakiusap. Ilang araw pagkatapos, tinawagan ako ng aking ama. Nang pumunta ako sa kanyang opisina, naroon din si Mr. Morales. Elena, umupo ka. Ano? Tungkol ito sa kaso laban kay Javier. Inabot ng aking ama sa akin ang isang dokumento. Ito ay ang ulat ng investigasyon ng piskalya. Napatunayang ang halagang ninakaw ay lumampas sa 200,000. Siya ay sasampahan ng kasong hindi tapat na pamamahala at inaasahan ang parusang pagkakakulong. Nakita ko. Ngunit nagpanukala ang depensa ni Javier ng isang kasunduan. Isang kasunduan? Oo. Gusto nilang bawiin natin ang kaso, kapalit ng pagbabalik niya sa buong halagang ninakaw at paghingi ng formal na paumanhin sa kumpanya? Binasa ko ang dokumento. Nangako si Javier na ibebenta ang kondo sa Forbes Park at ang mga shares na hawak niya upang makuha ang pera.
Ano sa tingin mo, Papa? Well, para sa kumpanya, mahalaga ang pagbawi ng pera. Ngunit ito ay personal na usapin mo rin, kaya gusto kong malaman ang iyong opinyon. Nag-isip ako sandali. Ang pagpapakulong kay Javier ay isang uri ng paghihiganti. Ngunit tinanong ko ang sarili ko kung iyon ba talaga ang gusto ko. Papa, tanggapin natin ang kasunduan. Sigurado ka? Oo, hindi na kailangan pang makulong si Javier. Nawala na niya ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang karangalan, ang kanyang pamilya, at ako. Matagal na tiningnan ako ng aking ama sa mga mata, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, kung iyan ang gusto mo. Ilang araw pagkatapos, nagkasundo. Ibinalik ni Javier ang 200,000 sa kumpanya, at nagsumite ng formal na liham ng paumanhin. Binawi ang kaso, ngunit wasak na ang buhay ni Javier. Nang panahong iyon, nakatanggap din ako ng balita tungkol kay Isabel. Tinanggal siya sa kumpanya, at natapos na ang relasyon niya kay Javier. Nang ibenta ni Javier ang kondo sa Forbes Park, nawalan din ng tirahan si Isabel at ang kanyang anak. Kumalat ang balita na humingi si Isabel kay Javier ng alimony at child support, ngunit wala na siyang pera. Sa huli, bumalik si Isabel sa bahay ng kanyang mga magulang, at tuluyang nawalan ng kontak kay Javier. Ang akala nilang pag-ibig ay gumuho. Hindi lang ako, kundi pati na rin si Isabel at Javier ay nawalan ng lahat. Isang hapon, nakipagkita ako kay Tita Clara sa isang coffee shop. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Ano ito? Ang final divorce decree. Lumabas na ngayon. Binuksan ko ang sobre at binasa ang desisyon. Nakasaad na tinuldukan na ang kasal. Ang 3 taon kong kasal ay natapos sa isang piraso ng papel. Kumusta ang pakiramdam mo? Maingat na tanong ni Tita Clara. Nag-isip ako sandali at sumagot. Nakakaginhawa at walang laman sa parehong oras. Natural lang iyan. Siya ang taong mahal mo. Oo, mahal ko siya. Ibinulsa ko ang desisyon sa aking bag. Hinawakan ni Tita Clara ang kamay ko. Elena, napakahusay mo. Kahanga-hanga ka. Salamat, Tita Clara. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. At ngayon, anong gagawin mo? Maghahanda ako para sa MBA. Sa susunod na buwan, pupunta ako sa language course. Wow. Oo, gusto kong umalis sa lalong madaling panahon. Tama ka, pumunta ka sa Estados Unidos. Mag-aral ka hanggat maaari. Makakilala ka ng mga bagong tao at maging masaya. Ngumiti ako at tumango. Oo, kaya kong magsimulang muli. Kinabukasan, naghapunan ako kasama ang aking ama. Kami lang dalawa sa aming dining room sa bahay. Elena, bukas, aalis ako para sa business trip. Dubai? Sa Dubai. Oo, kailangan kong ayusin ang gulo na iniwan ni Javier sa proyekto. Mapait akong ngumiti. Ang proyekto sa Dubai na labis na ipinagmalaki ni Javier ay hindi rin pala maayos na pinamahalaan. Mahihirapan ka po. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang lahat. Inabot ng aking ama sa akin ang isang dokumento. Ano ito? Isang rekomendasyon para sa Harvard MBA. Hiniling ko ito sa isang dating kasamahan sa universidad. Papa, nagulat akong binuksan ang dokumento. Ito ay isang rekomendasyon mula sa Dean ng Harvard Business School. Papa, sobra na po ito. Karapat-dapat ka rito. At kailangan kang kilalanin sa iyong talento bilang Elena Alcantara, hindi bilang anak ng iyong ama. Salamat, Papa. Walang anuman. Mag-aral ka ng mabuti at pagbalik mo sa loob ng 2 taon, sisimulan mo na ang iyong training bilang executive ng seryoso. Oo, Papa. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang gabing iyon sa aking silid, sinimulan kong mag-impake. Pinaghiwalay ko ang dadalhin ko sa Estados Unidos, at ang iiwan ko rito. Tinapon ko ang lahat ng litrato, kasama si Javier. Itinago ko ang singsing ng kasal sa ilalim ng drawer. Hindi ko na ito kailangan. Sa halip, inilagay ko ang mga bagay na naglalaman ng aking mga pangarap, mga libro sa management, mga dokumento ng kumpanya na ibinigay sa akin ng aking ama, at isang bagong laptop. Tiningnan ko ang bintana, at ang gabi sa Maynila ay kumikinang na maganda. Nalungkot akong iwan ang syudad na ito. Ngunit sabay nito ay nasasabik din ako. Pagbalik ko sa loob ng 2 taon, magiging mas matatag ako. Isang babae na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, nang hindi umaasa sa sinuman. Tumunog ang aking cellphone. Si Tita Clara iyon. Elena, hindi ako nag-iimpake. Teka,
Narinig mo ba ang tungkol kay Javier? Ano? Umalis siya sa kumpanya at sinasabing nanirahan sa isang probinsya. Wow! Oo, mukhang hindi na niya kinaya ang pressure sa Maynila at ang lahat ng iyon. Nanahimik ako sandali. Natapos na ang pagbagsak ni Javier. Tita Clara, hindi. Sa tingin ko ay pagsisisihan niya ito habang buhay. Ginusto niya iyan. Oo, pero siya ang taong minahal ko. At ang matapos ang lahat ng ganito. Mahirap. Ganyan ang tao. Ikaw ay isang kahangahangang tao, Elena. Ibinaba ko ang tawag at nagpatuloy sa pag-iimpake. Mula bukas, magsisimula na ang isang bagong buhay. Isang linggo bago ako umalis, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Si Isabel Reyes iyon. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na humihingi na magkita kami. Pinayuhan ako ni Tita Clara na huwag pumunta, ngunit naging interesado ako. Ano ang gusto ng babaeng iyon na sabihin sa akin? Ang lugar ng tagpuan ay isang coffee shop malapit sa istasyon ng MRT. Dumating ako muna at naghintay. Pumasok si Isabel. Mas payat siya kaysa sa mga litrato. Salamat sa pagpunta, sabi ni Isabel, habang maingat na umupo sa upuan at sumagot. Tiningnan ko siya. Bakit mo ako gustong makita? Para humingi ng tawad. Tawad? Oo. Nagkamali ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel, ngunit wala akong naramdamang awa. Ano ang iyong nagawang mali? Ang makipagtalik sa isang may asawa. Ang magkaroon o makatanggap ng pabor sa kumpanya. Lahat. Lahat ng ginawa ko ay mali. Yumuko si Isabel. Noon, akala ko ay pag-ibig ito. Akala ko ay tunay na mahal ako ng CEO. Ngunit hindi pala. Hindi ako mahal ni Mr. Mendoza. Si Javier. Isa lang akong madaling opsyon para sa kanya. Nanginginig ang boses ni Isabel. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin nang ako ay tanggalin sa kumpanya? Kaya mo na ang sarili mo. Mahirap din ang pinagdadaanan ko. At iyon ang sinabi niya sa anak niya. Mapait akong ngumiti. Tipikal ni Javier. Kung gayon, biktima ka. Hindi, nagkamali din ako. Alam ko mula pa sa simula na may asawa si Javier, ngunit akala ko ay ayos lang. Akala ko ay mas mamahalin ako, na balang araw ay magiging opisyal ako. Naging naive ako. Kinuha ni Isabel ang isang sobre mula sa kanyang bag. Pakiusap. Tanggapin ninyo ito. Ano ito? Ang bonus na natanggap ko mula sa kumpanya. Hindi ito ang lahat. Ngunit ito ang lahat ng nakaya kong kolektahin. Sa loob ng sobre ay may tseke. 20,000. Bakit mo ito ibibigay sa akin? Gusto kong bayaran ang aking kasalanan. Alam kong nasaktan kita ng husto, at gusto kong bayaran ito sa anumang paraan. Ibinulsa ko muli ang tseke sa sobre, at ibinalik sa kanya. Hindi ko ito kailangan. Senyora Isabel, gamitin mo ang pera na ito, para palakihin ang anak mo. Wala siyang kasalanan. Nagsimulang umiyak si Isabel. Senyora, pasensya na talaga. Nagkamali ako ng husto. Alam ko. Ngunit, Isabel, hindi mababago ng pagsisisi ang anumang bagay. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Ngayon, akuin mo ang iyong responsibilidad at mamuhay ayon sa iyong mga desisyon. Si Isabel, na nakayuko, ay hindi sumagot. Kumusta? Wala namang espesyal. Gusto lang niyang humingi ng tawad. Tinanggap mo ba ang kanyang paghingi ng tawad? Hindi, wala akong dahilan. Tinapik ni Tita Clara ang aking balikat. Magaling. Kahanga-hanga ka. Ilang araw pagkatapos, dumating ang araw ng aking pag-alis. Ang aking ama at si Tita Clara ay dumating upang magpaalam sa akin sa airport. Elena, mag-ingat ka sa iyong biyahe. Mahigpit akong niyakap ng aking ama. Naramdaman ko na malapit nang lumabas ang luha, ngunit pinigilan ko ito. Oo, Papa. Mag-aaral ako ng mabuti. Huwag mong masyadong galingan. Mag-ingat ka. Oo. Lumapit din si Tita Clara at niyakap ako. Elena, makakilala ka ng isang kahangahangang lalaki sa Estados Unidos. Ano ka ba? Sa pagkakataong ito, makakilala ka ng isang taong karapat-dapat at maging masaya. Salamat, Tita Clara. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Siyempre, magkaibigan tayo. Palapit na ang boarding time. Nagpaalam ako sa huling pagkakataon sa aking ama at kay Tita Clara at pumasok sa boarding area. Habang dumadaan ako sa pinto, lumingon ako. Nagpaalam ang aking ama at si Tita Clara. Kinawayan ko rin sila.
Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking upuan sa tabi ng bintana. Habang naghahanda ang eroplano para lumipad, tiningnan ko ang bintana. Unti-unting lumayo ang tanawin ng Maynila. Ang siyudad kung saan ako ipinanganak at lumaki. Kung saan ako umibig at nagdusa. Ngunit ngayon, aalis ako para sa isang bagong simula. Lumipad ang eroplano at lumiit ang Maynila. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang mga nakaraang taon. Ang araw na nakilala ko si Javier. Ang araw ng kasal. Ang masayang sandali at ang araw na natuklasan ko ang pagtataksil. Ang mga sandali na bumagsak ako. Lahat ay nangyari na. Hindi na ako magpapapigil sa nakaraan. Titingnan ko lang ang pasulong. Umakyat ang eroplano sa itaas ng mga ulap. Puti at payapa ang kalangitan. Kinuha ko ang isang notebook mula sa aking bag, at sa unang pahina, ay isinulat ko, ang bagong simula ni Elena Alcantara, 2025. Mula ngayon, isusulat ko ang sarili kong buhay, nang hindi umaasa sa sinuman, sa sarili kong paraan. Lumipas ang 2 taon. Ngayon, muli akong nasa first class VIP lounge ng NAIA. Ngunit hindi tulad ng 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito ay hindi ako ang aalis, kundi ang babalik. Ang MBA sa Harvard ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Mga gabing walang tulog sa pag-aanalisa ng case studies, pakikipagdebate sa aking mga kasamahan, pagsagot sa mahirap na tanong ng mga propesor. Ngunit ang panahong iyon ang nagpatibay sa akin. Nalaman ko ng sistematiko ang strategic business, finance, marketing, leadership, lahat. At nakakilala ako ng mga henyong tao mula sa buong mundo. Lalo na ang hindi malilimutang master's project ko. Isinulat ko ang aking thesis sa isang estratehiya ng pagpapalawak sa merkado ng konstruksyon sa Middle East. Nang suriin ko ang kaso ng Solano Group, napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga ang mga nagawa ng aking ama. Binigyan ako ng aking propesor ng pinakamataas na marka at sinabi, Elena, napakahusay mong pinagsama ang teorya at praktika. May kakayahan ka para maging isang mahusay na executive. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, ipinagmalaki ko ang aking sarili, hindi bilang anak o asawa ng isang tao, kundi bilang Elena Alcantara. Sa araw ng pagtatapos, dumating ang aking ama. Sa kabila ng kanyang abalang iskedul, lumipad siya sa Estados Unidos. Elena, congrats! Inabot ng aking ama sa akin ang isang bouquet ng bulaklak. Mahigpit ko siyang niyakap. Salamat, Papa. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito. Hindi, ang merito ay sa iyo. Nagmamasid lang ako mula sa malayo. Pagkatapos ng seremonya, naglakad kami sa tabi ng Charles River sa Boston. Napakaganda ng ilog sa Tagsibol. Elena, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Oo, Papa. Handa na ako. Mabuti, kung gayon, sa susunod na buwan, ay sisimulan na natin ng seryoso ang iyong executive training. Sige? Saan tayo magsisimula? Magsisimula ka ulit sa strategic management. Ang unang bagay ay magkaroon ng komprehensibong pagtingin sa buong grupo. Kaya mula ngayon ay nasa training ka para maging kahalili ko. Hindi magiging madali. Wala akong pakialam. Handa na ako. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko at ngumiti. Pinagkakatiwalaan kita. Sa flight pabalik, tiningnan ko ang bintana. 2 taon na ang nakakaraan. Ginawa ko ang parehong biyahe na puno ng sugat. Ngayon, bumalik ako na naging ganap na ibang tao. Binuksan ko ang cellphone ko, at nakakita ako ng mensahe mula kay Tita Clara. Elena, welcome back. Kita-kita tayo sa airport. Ngumiti ako at sumagot. Salamat. Kita-kita soon. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Muli akong tumapak sa lupa ng Pilipinas, pagkatapos ng 2 taon. Kakaiba at pamilyar ang pakiramdam. Pagkalabas ko sa terminal ng dating, naghihintay si Tita Clara, na may parehong maliwanag ng ngiti tulad ng dati. Elena, Tita Clara, mahigpit kaming nagyakapan. 2 taon na kaming hindi nagkikita. Iba ka na, mukha kang mas kumpiyansa. Oo, salamat. Binabago ng MBA ang mga tao. Siguro dapat pumunta din ako. Ano ka ba? Magaling ka na ngang abogada. Lumabas kami ng airport na tumatawa. Sumakay kami sa kanyang kotse at nagpunta sa Maynila. Elena, marami na ang nagbago dito. Paano? Sa simula, si Javier ay ganap nang nawala. Sinasabing nanirahan siya sa isang probinsya, at mayroon siyang simpleng trabaho. Wow! At si Isabel ay nagpakasal ulit.
Mukhang nakahanap siya ng ama para sa kanyang anak. Masaya ako para sa kanya. Tiningnan ko ang bintana. Pamilyar at bago ang tanawin ng Maynila sa parehong oras. Nga pala Elena, wala ka bang boyfriend sa Estados Unidos? Wala. Sobrang busy ako sa pag-aaral. Ano ba? Sigurado ako na sa Harvard ay napakaraming gwapong lalaki. May ilan, pero hindi ako interesado. Bakit? Hindi ko alam. Siguro sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko. Hinawakan ni Tita Clara ang kamay ko. Elena, dahil pa rin ba kay Javier? Hindi talaga. Ngumiti ako kay Tita Clara. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa aking karera. Well, kung ganoon, ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay maging masaya ka. Dumating kami sa bahay sa Alabang. 2 taon ko na itong hindi nakita. Naghihintay ang aking ama sa entrada. Umuwi ka na. Oo papa, uwi na ako. Magaling. Mag-impake ka na at magpahinga. Oo. Ang aking silid ay pareho pa rin. Eksaktong tulad ng iniwan ko bago ako umalis. Ngunit dahil nagbago ako, kakaiba rin ang pakiramdam ng silid. Nag-impake ako, naligo, at humiga sa kama. Tahimik ang gabi sa Maynila. Tiningnan ko ang cellphone ko, at nakita ko ang mensahe ng aking ama. Bukas ng 10:00 sa opisina ko. May mahalagang meeting. Sumagot ako. Oo. Naiintindihan ko. Kinabukasan ng umaga, nagsuot ako ng suit at nagpunta sa head office. 2 taon na akong hindi nakatapak sa head office ng Solano Group. Pagpasok ko sa lobby, kinilala ako ng mga empleyado. Ang ilan ay bumati sa akin, ang iba ay bumulungan. Iyan ang anak ng presidente. Bumalik na siya mula sa pag-aaral sa Estados Unidos. Magsisimula na siyang magtrabaho sa management. Hindi ko sila pinansin, at sumakay ako sa elevator. Nagpunta ako sa pinakahuling palapag, kung saan naroon ang opisina ng presidente. Sinalubong ako ni Mr. Morales. Baby. Vargas, hindi. Dapat tawagin na kitang direktor ngayon. Welcome, direktor. Oo, pinangalanan ka ng presidente bilang strategy director simula ngayon. Nakita ko. Salamat, Mr. Morales. Congrats. Naghihintay ang presidente sa loob. Kumatok ako sa pinto ng opisina. Pasok. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang desk. Sa tabi niya ay ang iba pang mga executive. Elena, umupo ka. Oo, papa. Inabot ng aking ama sa akin ang mga dokumento. Simula ngayon, ikaw ang strategy director, at ikaw ang bahala sa proyektong ito. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakasaad dito ang plano ng ikalawang proyekto sa Middle East. Ito na ba? Oo. Ito ang pagpapatupad ng stratehiya na binuo mo sa iyong thesis. Talaga? Oo. Ikaw mismo ang magpaplano, magpapatupad, at magiging responsable. Ito ang iyong unang gawain. Binuksan ko ang mga dokumento. Ito ay isang malaking proyekto na sumasaklaw sa Dubai, Saudi Arabia, United Arab Emirates, lahat ng Middle East. Papa, sa tingin mo kaya ko, kaya mo. Hindi, dapat mong gawin. Ikaw ang aking kahalili. Sa mga salita ng aking ama, tumango ako. Sige. Gagawin ko ang aking makakaya. Mabuti, kung gayon ay sisimulan na natin ng seryoso sa susunod na linggo, nang matapos ang pulong. Nagpunta ako sa strategic management. Handa na ang aking opisina. Ito ay isang corner office, na may tanawin ng buong syudad. Sa mesa ay mayroong mga business card. Elena Alcantara, Strategy Director, Solano Group. Kumuha ako ng isa at matagal ko itong tiningnan. Ito ang aking bagong simula. Nang hapong iyon, tinawagan ako ni Tita Clara. Elena, congrats. Oo, salamat. Nakakagulat. Proud ako sa iyo. Tita Clara, maghapunan tayo. Mag-celebrate tayo. Sige, saan tayo magkikita? Punta ka sa bahay. Magluluto ako. Wow! Ang strategy director, Elena Alcantara mismo ang magluluto. Oo. Natuto ako sa Estados Unidos. Nang gabing iyon, naghapunan ako kasama si Tita Clara. Naghanda ako ng pasta at salad. Masarap ito. Natuto ka rin bang magluto sa Estados Unidos? Oo. Nang mamuhay ako ng mag-isa. Natural lang ito. Nga pala, Elena, nagbago ka ng husto. Kahit hindi ko alam, mukha kang mas matatag. Dati,
Mukha kang umaasa, ngunit ngayon ay ganap ka ng independiyente. Uminom ako ng isang sipsip ng alak at ngumiti. Kailangan itong mangyari. Kailangan kong matuto na tumayo sa sarili kong mga paa. Magaling ang ginawa mo. Kahanga-hanga ka. Matagal kaming nag-usap tungkol sa buhay ko sa Estados Unidos. Ang mga plano ko sa Pilipinas, tungkol sa kinabukasan. Nang umalis si Tita Clara, naiwan akong mag-isa na nakatingin sa bintana. Ang gabi sa Maynila mula sa Alabang ay maganda pa rin. Naalala ko na 2 taon na ang nakakaraan sa parehong lugar na ito. Umiyak ako, gumuho, nasaktan, ngunit ngayon ay iba na. Hindi na ako asawa ng sinuman o biktima. Ako si Elena Alcantara, direktor ng Solano, at magiging leader ng kumpanyang ito. Kinuha ko ang cellphone ko at sumulat ng isang tala. Ang bagong kabanata ni Elena Alcantara. Isang buhay na walang pag-asa sa sinuman. Ang aking halaga ay ako mismo ang nagbibigay kahulugan. At nang muling tumingin ako sa bintana, hindi na malamig ang mga ilaw ng Maynila. Sa halip, mainit at puno ng pag-asa ito. Handa na ako para sa isang bagong simula. Para sa proyektong ipinagkatiwala sa akin ng aking ama, ang aking unang hamon. At upang balang araw ay pamunuan,